We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Mga kapuso, national holiday ngayon bilang paggunita sa ika-160 na anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Bahagi po ito ng holiday economics ng pamahalaan para magkaroon ng 3-day weekend. At dahil sa proklamasyon, magiging regular working day ang November 30 ngayong taon. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, tumaas ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa Dagupan City. Ang dating 40 pesos per kilo, 45 pesos na ngayon. Araw-araw umano ang paggalaw sa presyo ng bigas dahil sa limitadong supply. Ayon sa Office of the Provincial Agriculture ng Pangasinan, posibleng hanggang sa unang quarter pa ng 2024, mararanasan ang mababang supply ng palay. Kakaunti raw kasi ang nagtanim ng palay sa lalawigan dahil hirap sa patubig ang mga magsasaka bunsod ng El Nino. May panibagong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Matapos ang tatlong sunod na linggong bawas presyo, bukas, November 28, may nakatakdang oil price hike sa diesel at kerosene na posibleng umabot ng 50 centavos per liter. Habang sa gasolina, posibleng walang paggalaw o madagdagan ng 30 centavos ang presyo kada litro. Dahil pa rin ito sa presyuhan ng produktong petrolyo sa global market at ang buying power ng Philippine peso kumpara sa ibang currency. Sa puntong ito, mga kapuso, update naman tayo sa presyo ng prime commodities at Noche Buena items sa palengke ng Dagupan City. Ang detalye ihahatid live ni Russell Simorio. Russell, good morning. Good morning CJ at good morning sa ating mga kapuso. Happy Monday mga kapuso, at para sa mga nanay na nagbabalak po na pumunta sa mga palengke ngayong araw, silipin na natin ang presyuhan ng mga pangunahing produkto. Pero bago niyan, patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas sa Malimgas Public Market. Sabi ng mga rice retailers, halos lingguhan na itong pagtaas ng presyo ng bigas. Nasa 45 hanggang 47 pesos ang pinakamurang bigas na mabibili ngayon. Nauna nang sinabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura na kakaunti yung volume ng na-harvest at kakaunti din sa ngayon ang supply ng palay, kaya patuloy nga itong pagtaas ng presyo ng bigas. Sa mga gulay naman mga kapuso, good news doon sa mga nagbabudget dahil bumaba itong ang karamihan sa gulay dito yan sa Malimgas Public Market, maging sa ilang pamilihan na ang pinagkukuhanan nila ng supply ay sa Bagsakan Market sa Urdaneta City. Silipin natin ang presyuhan ng gulay, nasa 100 pesos ang kada kilo ng talong, nasa 40 pesos ang kada kilo ng kamatis, nasa 60 pesos ang kada kilo ng okra, 80 pesos ang kada kilo ng ampalaya, nasa 25 pesos ang petchay, ang patatas nasa 120 pesos ang kada kilo, nasa 20 pesos ang kada kilo ng sayote, nasa 70 hanggang 80 pesos ang kada kilo ng broccoli, habang mga puso nasa 80 pesos per kilo ang Baguio beans. At mataas din o nananatiling mataas naman ang presyuhan ng karne. Silipin natin ang presyuhan ng karne ng manok, nasa 180 hanggang 200 pesos ang kada kilo niyan. Nasa 340 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy, habang 360 pesos ang kada kilo ng karne ng baka. Sabi ng mga tindera, wala naman daw aasahang problema sa supply ng mga karne ngayong ang holiday season, na inaasahan ang mataas na demand lalo't kabi-kabilaan ang handaan sa Disyembre. Samantala, sabi naman ng Department of Trade and Industry, nagtaas na rin ang presyo ang ilan sa mga Noche Buena products batayan sa panibagong inilabas na suggested retail price. Kaya ang payo nila sa mga consumer, hinay-hinay at magtipid. Ayan mo ng latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa iyo, CJ.
Maraming salamat, Russell Simorio. Sa iba pang balita, taus-pusong nagpasalamat ang pamilya sa lahat ng nakiramay, kasabay ng paghingi ng hustisya para sa namayapang si Coast Guard Apprentice Seaman Mori Caguay ng Tabuk City sa Kalinga. Sa paghatid sa kanyang mga labi sa huling hantungan, suot ng pamilya ang puting t-shirt na may nakasulat na Justice. Matatandang nasawi si Mori habang nagsasagawa ng bazaar training sa Cavite. Pinasalamatan din ng pamilya ang mga nakiramay na miyembro ng Philippine Coast Guard. Sa barangay Suyang dinala ang labi ni Mori. Inalayan siya ng 21 gun salute ng PCG. Bumuhos naman ang luha sa araw ng cremation ng babaeng biktima ng pamamaril sa loob ng isang pampasaherong bus sa bahagi ng Karanglan, Nueva Ecija. Hindi napigilan ng mga kapatid na maging emosyonal. Nag-alay ng bulaklak ang mga nakiramay. Walang ibang hiling ang mga kapatid kundi makamit ang hustisya. Humarap sa news team ang anak ng biktima sa pakiusap na itago ang kanyang muka. Nanawagan siya sa publiko na huwag siyang husgahan at hiling din niya ang mabilis na investigasyon sa kaso. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang PNP pero tinayak ang pagpapatuloy ng investigasyon. Samantala, inilagak ang mga abo ng babaeng biktima sa kanilang rest house sa barangay Santa Luciana, Kawayan City, Isabela. Unclaimed humid card sa SSS Dagupan Branch aabot na sa mahigit 200. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Nasa 200 Unified Multipurpose Identification o UMID card ang nakatenga sa SSS Dagupan Branch at hindi pa rin kinukuha ng mga may-aring miyembro. Pero yung iba kasi, yung mga cellphone numbers nila, malamang hindi na yun ang gamit nila. So, nagkaroon tayo ng pile up ng inventory ng mga generated ID. Sa inilabas na pahayag ng SSS Central Office, hanggang sa December 29 ng huling araw ng pagkuha ng unclaimed UMID cards. Sakaling hindi ito makuha, sisimulan na ang disposal nito alinsunod sa SSS retention policy. Naka-archive na po yung document, there's no way na mariretrieve yun. So we will be starting maybe from the scratch. So papa-ID ulit sila. Malaking bagay para sa mga SSS member ang UMID ID, gaya ni Mang Eddie mula sa San Fabian. Nagagamit niya ang UMID ID sa lahat ng kanyang transaksyon na nangangailangan ng ID. Mahalaga po para sa akin, madam, dahil wala po siyang expiration date. Maaring magtungo sa SSS Dagupan Branch ang mga miyembrong hindi pa nakapag-claim ng UMID card, partikular yung mga nagsumiti ng application simula August 2017 hanggang December 2020. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, maayos na panahon ang aasahan sa halos buong Hilaga at Gitnang Luzon ngayong umaga. Ang Batanes at ilang bahagi ng Babuyan Islands at Aurora ang posibleng ulanin. Pero pagsapit ng hapon, maghanda na rin sa posibleng ulan ang ilan pang panig ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Apektado ng hanging amihan ang Northern Luzon ngayong araw ayon sa Pag-asa. Sa mga mangingisda o yung may maliliit na sasakyang pandagat, umiwas mo ng pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Norte, Batanes at Cagayan, kasama ang Babuyan Islands dahil sa inaasahang matataas na alon dulot ng amihan. Mahigit 4,000 benepisyaryo sa Pangasinan nakatanggap ng gift packs at tulong pinansyal. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilaw. Aabot sa 4,000 na benepisyaryo ang nabigyan ng gift pack sa Binalonan at Urdaneta City sa Pangasinan. Pinungunahan nito ni Vice President Sara Duterte, kung saan nag-turnover din siya ng assistance to individuals in crisis situation sa abot na mahigit 500 na individual. Malaking tulong po sa amin to, ma'am. Malaki pong tulong sa amin to, ma'am, bilang tricycle driver. Sa kanyang mensahe, hinikayat niya ang publiko na suportahan ng gobyerno sa pamamagitan ng pagkakaisa tungo sa kapayapaan ng komunidad at bansa. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng edukasyon sa bawat bata. Humihingi po ako ng tulong ninyong lahat na ipaintindi sa ating mga anak ang kahalagahan ng edukasyon sa kanilang buhay. Namahagi rin si VP Sara ng maagang pamasko sa mahigit 100 na mga bata sa Barangay San Isidro, Tarlac City. Pinangunahan din niyang storytelling sa mga bata. Sa pagmamahal ni Jesus, nang hinandog niya sa atin ang
ating kaligtasan. Jesus is the center of Christmas. So para kay Vice President Sara, maganda malaman nila ang story of the candy cane. Pinangunahan din ng pangalawang Pangulo sa Awards Night ng 16 Belenismo sa Tarlac 2023. May itinanghal na winner sa Church category, Grand Municipality category, Grand Non-Municipality, Monumental at Community category. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Kadalasan unappreciated or neglected. Ito ang karaniwang problema sa history subject o araling panlipunan. Kaya ilang grupo ang nagsusulong na mas pagtuunan ng pansin ang preserbasyon ng kasaysayan gaya ng Old Train Station ng lungsod ng Dagupan. At para pagkwentuhan yan on a holiday, magkakasama natin ang isang cultural heritage advocate, si Ginoong Rex Katubig. Sir, good morning. Welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning, CJ. At salamat sa pagtanggap sa amin dito sa GMA. All right. Take us back to 1892. 1892. Okay. So sumayin natin, 2023 ngayon, 1892. That's 131 years ago. That's right. Oo, may history na, may mathematics pa, no? 131 years ago, ito yung pag-open ng Ferrocarril de Manila Dagupan. Alright. Ito yung pinagawa nilang railway line ng Spain para mag-open yung corridor from Manila to the north. And ang terminal ay itong Dagupan. Kaya nga tinawag na Ferrocarril de Manila Dagupan. Ang importansya nito ay ito ang nag-open ng corridors of commerce and progress for the city. Okay. Kasi mas madaling nadala sa labas ng mga komersyante natin ang kanilang mga produkto. Okay. At the same time, yung mga tagalabas naman sa Kapitolyo, sa Bulacan, sa Pampanga, na ipasok din nilang mas madali ang kanilang mga produkto sa Dagupan, not only ang kanilang mga produkto, kundi ang kanilang mga kaugalian. Okay. Kaya, so diretso yun, Sir Rex, ano? That's right. Oo. From Metro Manila hanggang dito sa atin. That's correct. Okay. At yun ang nagsemento, it strengthened the role of Dagupan as the hub of culture, trade and commerce sa north. Okay, paano nito hinubog yung kasalukuyang Dagupan City ngayon? Well, dahil sa pag-open nga ng corridors of progress na ito, naging mas progresibo ang Dagupan. Naging melting pot kasi nga na mas nakapasok yung mga ibang mga taga-ibang probinsya at nadala nila yung kanilang mga kultura din. Kaya naging amalgam ng kultura at komersyo itong Dagupan City. At dahil doon, siyempre, naging mas richer ang kabuhayan dito sa Dagupan. Okay. Bukod po sa PNR site, ano pa ba yung ibang historical site na pinagtutuunan nyo ng pansin ngayon? Actually, marami. Ang isa dito ay yung HE Building sa West Central Elementary School na naging headquarters ni General MacArthur. Okay. General Douglas MacArthur. Doon siya natira ng a month or two habang siya nagpaplano ng pag-liberate ng Luzon sa mga Japanese forces. Parang napakasok ko na yun kasi nakita ko pa yung bathtub niya dun eh. Yes, nandun yun. Yeah. So, importante yun kasi diyan siya natira at saka that also reinforces the fact that dito siya naglanding sa Bunuan. Kasi maraming contention, sabi nila sa Linggan. Pero maraming makapagsasabi, maraming mga witnesses, unfortunately, mga patay na sila, na sa Bunuan actually siya naglanding. In fact, may mga picture pa siya na naglalakad sa downtown Dagupan. So, yun. Ang isa pa ay yung Franklin Bridge sa may... Franklin Bridge? Yeah, Poblacion Oeste. Itong bridge na ito ay naging lifeline ng Dagupan towards the western towns. Okay. At ito ay isang engineering marvel kasi during that time, meron siyang
Pero buo pa rin sa Hindi Rex? na, remnant na lang. Okay. Kasi nung 1935, nagkaroon ng big flood at ito ay na-wash out. Hindi lang ito, kundi mayroong isang eskwelahan doon sa kabilang Ibayo, sa may Kalmay. Kasi papuntang Kalmay yun eh. Okay. Yung Colegio de San Alberto Magno. Kasi yung naging eskwelahan ng mga leaders, prominenteng tao at leaders dito sa Dagupan, Pangasinan at Karatig Bayan. Nawala din yun, na-wash out din yun. So, going back, it's an engineering marvel kasi sa gitna ng bridge na yun, semento yun, ano, yung gitna niya pwedeng mag-open para makadaan yung mga toll sailboats. Oh. So, imagine, during that time, 1900s, pwede nang ganun yun. Okay. Ano po yung hagbang ng kayo po, non-government organization, through the help of local government unit, para ma-preserve po itong mga historical site na ito sa lungsod ng Dagupan? First of all, tumutulong kami para ma-identify itong mga heritage sites na ito. So far, I think there are about 20 or so or 50 heritage sites na na-identify na. Ang kailangan gawin lang ngayon ay pagtunan pansin kung paano proper na preserve noon o pag-restore. At meron nga nangyari, kamukha nung sa HA building noon, na bigla na lang giniba without any guidelines, without any notice sa gobyerno at sa public. Yun, pinaglaban ng grupo namin, we call ourselves JCCans. At naayos naman lahat at ngayon ay nakatayo na nga yung MacArthur building. Okay. Sir Rex, bilang isang cultural heritage advocate, gaano kahalaga na mahalin o pag-aralan ang kasaysayan ng bansa? Ito ay napaka-importante kasi ito ang nagbibigay ng substance sa ating identity as a people. Kung wala ito, para lang tayong AI na tao. All surface pero walang yung the inner core ba ng ating pagkatao. Yun ang importansya ng culture and history sa ating buhay. Yung mga kabataan po natin, sa observation ninyo, nandun pa rin ba yung interest nila sa kasaysayan? Nawawala kasi masyadong ang kanilang attention span kasi dahil maikli. Yung something exciting lang, yun at saka present. They live in the moment. Kung ano yung exciting, yun ang sa kanila, nakaka-excite sa kanila. At saka sa mga eskwelahan din, I mean, with due respect, siguro kulang yung pagre-relay sa kanila ng information about yung kahalagaan ng history. Okay. Kaya kung sana ang eskwelahan, tapos media, palakasin para ma-reinforce itong maipakilala sa kanila kung ano itong mga kasaysayan na ito. Kaya kung sana ang GMA din, mabuti naman at kami ay kinumbilan ninyo para at least masabi namin yung aming kalooban tungkol sa bagay na ito. Para mamulat sila sa kahalagahan ng nakaraan. Malaking influensya ang media. Especially mga kabataan talagang nakatutok sa media. For them, that's their shrine. Yun ang kanilang pinaniniwalaan. Kung anong sinabi sa media, yun na yun. Alright. Sir Rex, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you for joining us. Thank you very much. Salamat sa GMA at more power to you. Salamat po sa mga kalaman. Okay. Thank you. Mga kapuso, si Ginoong Rex Katubig, isang cultural heritage advocate. Sa iba pang balita, makasaysayang kuweba sa Kamalig Albay na dumaan sa rehabilitasyon, muling binuksan sa mga turista. Silipin sa report. Kung dati mababa lang ang bilang ng mga turista na bumibisita sa ilang kuweba sa bayan ng Kamalig Albay, ngayon muli nang dumadagsa ang mga ito matapos ang isinagawang rehabilitasyon. Isa na rito ang Huyup-Huyupan Cave sa Barangay Kumon, Kamalig na mas pinaganda pa sa ngayon. Maliban sa malamig na kapaligiran, makikita rin sa loob nito ang naggagandahang rock formations. Siya yung pinakaunang atraksyon sa Kamalig na nabuksan from 1973. Naging bahagi ng kasaysayan ng bayan ang kuwebang ito lalo na noong panahon ng mga giyera. Ito naman ang ibinabahagi ng caretaker na si Eddie sa mga turista. Ito ay naging taguan ng mga guerrilla Filipino fighters dati.
Hof Balahap. So dito sila nagtago. So itong entrance na to, close yan. So doon sa taas, using bamboo ladder ang ginagamit nila. Para mapanatili ang ganda ng lugar, nagpapatupad ang DENR at LGU ng Cave Management Plan na nagbabawal sa pagdadala ng ilang bagay, gaya ng dekuryenteng pailaw na nakaaapekto raw sa mga hayop sa lugar, pagbabawal sa pagpuputol ng mga puno at iba pa. Maliban sa Huyup-Huyupan Cave, bukas na rin ang Sulong Cave sa Barangay Sulong. Sa buong bayan ng Kamalig, nasa 48 ang matatagpuan ditong kuweba. Pero ang Huyup-Huyupan at Sulong Cave pa lamang ang binuksan sa publiko, habang ang iba sa mga ito ay patuloy pang sumasailalim sa rehabilitasyon. Jessica Kalinog para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Pilipinas at US nagsasagawa ng joint military monitoring sa West Philippine Sea. Tunghayan sa Globalita. Isang joint military drill sa pagitan ng US at Pilipinas ang isinagawa sa Dagat Pasipiko. Malapit ito sa coastal water ng Taiwan. Gamit ng Pilipinas ang A-50 Light Combat Aircraft at A-29B Super Tucano Light Attack Plane, habang ang US ipinadala ang kanilang PA-9 Poseidon Maritime Patrol and Reconnaissance Aircraft para rumonda sa bahagi ng karagatan. Ito'y sa gitna pa rin ng pag-angkin ng China sa 9-dash line territory, sakop ang 900 miles. Kaya umaalma ang ilang pang maliliit na bansa kasama na ang Brunei, Indonesia, Malaysia, Vietnam at Pilipinas. Sa isang pambihirang pagkakataon naman, hindi sa sports kundi sa pagkolekta ng basura, nagtagisan ang mga kalahok sa 2023 Trash Collection Championship sa Tokyo. Inisyatibo ito ng non-government organization, ang Spogomi World Cup, para palaganapin ang environmental protection. 21 bansa ang kasali, kasama na ang US, Japan, Australia at France. Paramihan ang pagkolekta ng basura sa loob ng 90 minutes at kailangan isort ito sa loob ng 20 minutes. UK delegates naman ang itinanghal na Litter Picking World Cup Champion. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. 28 Anniversary Special. Pasasalamat ng Bubble Gang sa patuloy na pagtangkilik ng viewers. Narito ang report. Tuloy ang saya sa panonood ng nakatutuwang parodies sa numero 1 at award-winning gag show na Bubble Gang. Talagang wow ang naramdamang suporta ng buong Bubble Gang team sa pangunguna ni award-winning comedian at content creator Michael V. sa mataas na ratings na nakamit ng gag show para sa first part ng 28 anniversary presentation. Pero marami pa raw silang pasabog na parody at comedy skits para sa mga avid viewer. Kaya piliing tumambay sa inyong mga bahay at manood na ng all-out fun na hatid ng Bubble Gang, Linggo ng gabi 6:35 p.m. Excited na ba kayo sa bagong historical action drama ng GMA, mga kapuso? Matapos ang tagumpay ng historical portal fantasy series ng Maria Clara at Ibarra, isang bago at malaking historical action drama naman ang pinaghahandaan ng GMA para sa 2024. Isang teaser poster ang inilabas ng GMA sa social media tungkol sa nasabing nilulutong bagong proyekto. May caption ito na "The biggest historical drama of 2024 is about to be unveiled." Umani naman ito ng sari-saring reaksyon sa netizens. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Semifinals ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament aarangkada na bukas, 1:30 p.m. live sa GTV. Narito ang report. Magsisimula na ang kapanapanabik na bakbakan sa court ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Sa semifinal game, maghahanap ang top 4 universities. Sa Game 1, ang Rank 1 na Mapua Cardinals laban sa Rank 4 na Benil Blazers. At Game 2, ang Rank 2 na LPU Pirates kontra sa Rank 3 na San Pedro Red Lions. Abangan yan bukas, 1:30 p.m. live sa JTV. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels.
Philippine history is not about random facts, but an engaging narrative that teaches students rather how to gather and use facts for chronology, causation, critical thinking, and reflection. By Ambet Ocampo, a Filipino public historian, academic, cultural administrator, and a journalist. Sa mga kapuso natin na ini-enjoy ang long weekend, ingat po tayo sa ating mga pinupuntahan at pinapasyalan. Mga kapuso, mamayang hapon, antabayanan ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon, 5:10 p.m. Mga kapuso, 28 days na lang, malapit na, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Friday. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.